good morning. Happy Sabbath everyone. So, punta tayo ng simbahan guys. Ang ating Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter, taas po ni Roberto sa Panginoon, sapagkat siya ang tunay nagmamalasakit sa bawat isa. Tayo po yung mga nakilang ng Diyos sa mga pagilihan sa lahat. Hindi po ng Panginoon sa mga oras na ito. Sa amin pong ikalawang servisyo, ang inyong pong presensya at ang inyong banal na Espiritu ang sa bawat isa. Pangunahin po Panginoon ang mga bibahagi sa tanghali ito. Higit sa lahat si Pastor Adrian sa kanyang pagmamahal sa amin kalagitnaan. Ang inyong pong karunungan at inyong pong basbas na siya na maghali sa aming pong kalagitnaan sa oras ito. Maraming salamat po Diyos sa pagdinig sa aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Tayo po itadamang sa amin. Please stand. Magandang umaga po mga kapatid. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Bago po ako umakyat, sabi sa akin ni Elder Walter, sabi niya, magtutod na. Alas 12 na lang. Pero, kilala niyo naman po mga kapatid, naman po kumahaba magsalita. Sa tuwing ako po ay nabibigyan ng pagkakataon na magbahagi ng mensahe para po sa umaga. Kamusta na po kayo mga kapatid? Mainit po ba? Mainit. Ang hirap po ng parang ang hirap na walang aircon po. Yung isa po namin friend, nagpunta po siya sa South Mall. South Mall. Tapos nag-chat sa GC, sabi niya, nagpunta ka ako ng South Mall kasi malamig, biglang nawalan ng kuryente. Di ba nawalan ng kuryente sa South Mall na nakaraan? Pumunta daw siya ng South Mall para magpalamig kasi dun sa kanyang inupuan, wala naman siyang aircon doon. Biglang nag-brown out. Yun nga yung purpose niya doon sa mga init. And despite na panahon, gawa po, aside sa mainit na panahon, dapat mainit din ang ating po pananampalataya sa ating Panginoon. Nais pong ibahagi sa inyo sa umagang ito, katulad po ng nabanggit o nabasa ko, na ating susing talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa or Acts chapter 1 verse 3. Akin pong muling babasahin. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Tayo po yung bukas sa panalangin. Dalangin ko po Panginoon na pangunahan kami sa aming mensaheng mapapakinggan na galing sa inyo sa umaga. Bago niyo po Ama ang dito sa likuran ng inyong cross at mailaas lamang ang inyong pangalan sa pangalan ng Jesus. Ito po ay yung panawagan po ng mga disipulo after po noong magkaroon sila ng Pentecost. And they knew, na kapag ibinigay na po ang banal na Espiritu sa mga disipulo ng panahon na yon, ang una nilang gagawin ay alin? To evangelize and all to spread the gospel all throughout the world. Okay? Right after the ascension of Jesus Christ and after the Pentecost, the disciples or the apostles knew that what they need to do is to spread the word of God.
That's why, because of this concept of evangelism, mga kapatid, in the Church of the Seventh-day Adventist, evangelism is one of the focal aspects of our church. Po. At lately ko na lang din po na-realize nung nag-aaral na po ako sa AUP na kung gaano po dapat inilalagay sa center ng ating iglesia ang evangelism. Alam niyo po ba na nakalagay nga po sa church manual, sa mga co-officers ko po at sa mga na-experience na maging officer ng ating church, na sa agenda po, ang number 1 na dapat na pinag-uusapan lagi, evangelism. Dapat nandoon after po ng secretary's report, treasurer's report. Yung pinaka-agenda talaga ng pag-usapan dapat nakalagay po doon ay evangelism. Kaya alam niyo po, evangelism is very, very crucial and very, very focal pagdating po sa ating iglesia. Sino po dito ang taas po yung kamay yung member po ng ating church? Dito po naka-member sa church. Sige po, taas po yung kamay. Ayan. Talagang nakalagay ang pangalan. Salamat po. And from what I see, sa mga nagtaas, nasa kalahati. Nasa kalahati po ng ating nang tumaas ngayon sa araw ng Sabat na nag-church dito ay dito po na naka-member. Po, nalipat po ang aking membership dito 2017, the same year nung ako po ay hinire ng church as your church pastor. And then on the past week, kasi nga po, meron na tayong ACMS. Doon na po chine-check na po yung digital na website po natin para ma-check kung yung pangalan mo ay nakalagay talaga. May nag-send po ng message sa akin at nakalagay na yung pangalan ko sa SMS ay hindi dito nakalagay. Hindi pala nakalagay. Dito, nandun pa sa pinanggalingan ko na iglesia. No? I-update lang naman po yun para po doon sa inyo. No? Pero it actually gave me an idea na bakit ba natin inilalagay o nagkaroon po tayo ng tatali o kaya ng data ng membership ng ating church. Because it is important dahil isa po yan sa nagiging bunga kapag tayo ay nagkakandak ng evangelism. O, sabi po sa isang survey, sabi sa Adventist Today, this is back 2023. Okay po ito po 2023 Adventist Today ang sabi, out of an official global membership of over 23 million. Sabi, average reported Sabbath attendance is roughly 9 million lang. For around 23 million na membership na nakalagay sa tala, membership ng ating church, every Sabbath daw, sabi sa 2023 survey ng Adventist Today, ang nagsisimba ay roughly 9 million. Wala pa pong 50%. Ang hindi ma-attend. Ang napakadaming factors po mga kapatid ang kailangan ko gawin o kailangan kong i-consider para po sa mga bagay na yun. It's either, hindi na po nagsisimba talaga, na-backslide na po ang kapatid, lumipat na po siya ng ibang reliyon o ng ibang sekta, maaari siya po ay yumao na at wala po tayong idea. Or iba po, marami po doon, malaki pong percentage po nung hindi po nagsisimba is considered na po na inactive. Bakit po siya tinawag na inactive? Alam niyo po, sa church po pala natin, kapag ikaw ay hindi nakikita doon sa church kung saan ka naka-member for 6 months, magiging inactive ka. Ibig sabihin, kung kayo po ay regular na attendee ng ating church dito, 6 months na po kayo hindi nagsisimba, nagpaparamdam sa pinanggalingan niyo na church, doon po sa kanilang status mo inactive. Dito status niyo sa amin, regular visitor. Ganun po ang magiging status. Kaya po, dahil po sa mga factors na yun at kino-consider natin yung mga bagay na yun, mahalaga po ang evangelism, ang pag-spread. And because why? It's not just about the baptism, but because we want people to go near and to have a close relationship with Jesus Christ. And of course, hindi lang dapat basta na merong relasyon sa Panginoon, nakabilang din sila doon sa iglesia na nagtuturo kung paano at dapat
magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Po? Kaya po doon sa ating pong talata, sinasabi po doon kung ano yung dapat nilang gawin. So sa ako ito, meron na lang po akong i-give 10 minuto bago po ako matapos. I would like to share to you 3-letter piece na kung paano po natin yung dapat na nagagawin. The first one in verse 8 sabi, but you will receive, number 1, power. So the first thing that we need to receive or to have if we want to partake in any form of evangelism is to have power. At that power comes from, in verse 8, when the Holy Spirit has come upon you. So we need what? Power. And that power comes from the Holy Spirit. Mga kapatid, ang pangangaral ng Ebanghelyo, we are the instrument, but the conversion, sino pong gumagawa? Ang banal na Espiritu. Lagi po natin tatandaan, tayo po ang instrumento ng Diyos, pero ang paggawa sa puso ng mga tao na yun na alin, banal na Espiritu po ang gumagawa. Kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kabongga, at gaano kaganda ang plano, o yung pagpe-prepare doon sa bagay na yon, kung wala yung presence ng Holy Spirit, wala pong tunay na conversion. Kaya po, nung lumapit si Nicodemo sa ating Panginoon sa Kristo, sabi niya, paano baga ako maipapanganak ng muli? Ako ba ipapasok ulit sa sinapupunan ng aking ina? Ang sabi ng Panginoon, mayroon 2 bagay na kailangan mong gawin. Sa tubig at sa Espiritu. Sa tubig at sa Espiritu. Ngayon po, nagkaroon po kami ng discussion yun noon sa school. Ano po bang dapat na mauna? Yung tubig o yung Espiritu? Ano po ba yung dapat na mauna sa tao? Tubig o Espiritu? Espiritu. Dahil ang tubig ay alin, is just a symbol of expression that you are publicly claiming that you have accepted Jesus Christ. Pero kahit na merong tubig, pero walang Espiritu ay alin, wala din po siya. Ngayon, kailangan, bago pa po maibahagi yung Espiritu sa tatanggap, kailangan yung magbabahagi, meron din. And that is the power of the Holy Spirit. Ito po sa amin ang isa kong professor. Before po siya maging professor sa College of Theology sa AUP. So, galing siya ng field. Alam nyo, sabi niya nung sa amin ng time na yun, sa amin din na mga pastor, parang may ano din minsan alam nyo, may paramihan, di ba? Paramihan ng number of baptism sa tuwing may ginagawang mga evangelism. And then, nagigulat sila na 400 daw, 400 2 months. 400, din sa isa nilang kasama. Sabi, kain naman, 400 2 months. Little do they know na lumipas na lang yung ilang buwan na nagyaw na yung ibang ilang buwan, na nalaman nila, ang nangyari pala is, kaya po umabot ng ganun kadami, kasi po, umuulit yung yung nagpapabaptize. Kasi kapag mag-a-apply ng baptism, may binibigay na bigas. So ngayon, yung mga gusto ng bigas, papapabaptize ulit sila. Ibigay ng bigas at saka dilata. Ano po? Ngayon, nung sumunod na, nalaman na meron ulit doon, nagpupuntahan yung mga nabautismo na, at nalaman na yung bigayan, nagpapabautismo din sila. Ngayon sa bilang, napakadami. Kasi nga, yung mga nabautismohan, umuulit lang na umuulit. Yun po yung tubig lang, pero wala pong Espiritu. Kaya po kailangan po ng kapangyarihan galing sa Espiritu. And when we say power coming from the Holy Spirit, it's not human ability, katulad po sa lesson. Hindi po yan superpower. It is divine empowerment na galing sa banal na Espiritu. Give us the courage. It give us the wisdom. Binibigyan tayo ng spiritual na effectiveness kung paano po tayo mag-reach out sa mga tao. Nakita na po kayo ng iglesia na kapag meron na po ba kayo napuntahan? Church, small group, congregation or community, na kapag ka po sila ay nag-aawitan, walang lyrics,
walang hymnal, pero lahat kumakanta sabay-sabay tapos memorize ang lyrics. Nakita na buhay ng ganon? Hindi pa kayo nakakapunta? Hindi pa kayo nakaka-attend, nakakita? Ako po maraming beses na alam niyo kung saan? Sa kulungan. Yung siniservicean po natin sa kulungan nung tayo ay nagsiservice pa dito sa Las Piñas City Jail. Pagka dumating po ang Adventist, kilala po ang Adventist ng time na yun, gustong-gusto po nila. Pag nagkantahan, ang gitarista nandun sa loob ng kulungan. Pagka kumanta, walang lyrics, walang hymnal, pero lahat kumakanta, nakatayo, sabay-sabay, malakas. Daig pa yung karamihan ng nasa loob ng iglesia. Because what? Nung kinausap po namin at na-interview po namin yung mga nag-a-attend doon, pagka Sabado po ng hapon, they are actually looking forward. Looking forward po sila na dumating po yung mga brothers and sisters na 7-day Adventist kasi yun daw yung gusto nila na klase ng service sa lahat po na nagbibigay ng service doon sa kanila every weekend. To the point na, yung itinuro pong kakanta, hindi na po nila kailangan basahin. Memorize na po nila doon. Pagka sinabing kanta po lahat, nakatayo lahat, may ririnig mo na, hindi mo na maririnig yung boses mo kasi ang lakas na ng kanta. Sa loob po ng we can say that even on the places like that, mga kapatid, if the Spirit works, nakikita po doon sa mga nandoon na nakahipo ng banal na Espiritu. So if we want to bring them the presence of the Holy Spirit, we as the one who carries the Word of God should also or first possess it. Nakikita po ba sa atin yung bunga at kapangyarihan ng banal na Espiritu? Kaya po kanina bago ko magtapos sa lesson, nabanggit ko na kasi po ganun po talaga. Pag hinayaan po natin magbunga yung banal na Espiritu sa ating buhay, ang tunay na anak ng Diyos, mabait. Mabuti ang ugali. Mapagpasensya. Marunong maghintay. Umiiwas sa gulo. Mapagbigay. Yung mga bagay na yan, mahabagin, mapagmahal. Lahat po na nakikita sa bunga ng banal na Espiritu. And because we are carrying the power of the Holy Spirit at nakikita sa atin, it will be easier for us to what? To share that presence and power doon sa mga tao na. So the first one is power. Second, in verse 8 again, ang sabi, and you will be my witnesses. So the second letter P is purpose. And our purpose in evangelism is to be witnesses. Ano po ba yung witnesses? Hindi po yan yung nasa korte, ha? Ano po? Ang witnesses po na ginagamit po ng term ng New Testament po doon is alin? Ano po sa tingin niyo? Pag sinabing witnesses, ang ibang term po dyan sa mga mas simple na translation ng Bible is carrier. Ano po? Dala-dala mo. And we are carrying the message. You are witnesses. And our purpose is to be God's witnesses. Dala-dala po natin yung kanya pong mensahe. Nung kami po ay nagkaroon ng Voice of Youth sa may Montalban, dyan sa may Rizal. At noong ang ginawa po ng district pastor, apat po ng church, nawag lahat ng kabataan, sabi, sama kayo lahat. Mag-Voice of Youth, doon tayo sa church natin sa may Green Heights, yung mataas doon. Tutulog tayo doon, and then magkakaroon tayo ng 2 weeks na evangelism. So ang ginawa po nung kanina, ang ginawa po namin, dahil po yung mga kabataan doon, karamihan ay mga first-timer, kami po ng mga taga-AUP na galing, yung team na galing sa AUP, ay hiniwalay po sa 8 team, tapos isinama-sama po sa amin. Ang set up po talaga ng conventional po na pagka nakakaroon ng crusade or ng Voice of Youth po mga kapatid. Gigising po sa umaga, mag-devotional alas 4. After po niyan mag-devotional, yung team na naka-assign na magluluto, the rest pipila na po sa CR na ligo. After po nun, kakain, mauuna po yung mga nakaligo na, susunod yung mga nagluto. So kakain na sabay-sabay. After nun, magbibihis. Pag magbibihis, magkakaroon ng short orientation, magpipray, at lalabas.
doon sa kung saang lugar naka-assign. And what we're going to do in the morning is just to invite, mag-i-invite ka lang na sa gabi na yon, there will be a sort of seminar. Physical, mental, social, and then spiritual. Yan po ang mangyayari. Mag-i-invite ka lang. Ngayon po, dahil po mga first timer po yung mga kasama ko, hindi po nila alam kung paano gagawin. Alam niyo yung feeling na mag-i-invite ka. No? Punta ka. Ngayon, habang naglalakad kami doon sa medyo pababa na, it was around mga 8:30 ng umaga. Sabi sa akin yung isang kasama na batang babae na alis na daw kami doon. Alis na kami. Sabi ko, bakit? Kasi hindi na siya komportable. Bakit? Doon kasi sa tabi ng kali, 8:30 ng umaga, merong 4 na lalaki na nagiinuman. 8:30 ng umaga, so nagiinuman. So, hindi siya sanay na ganun kaaga may nakita nagiinuman and then maybe kung ano yung tumatakbo sa kanila. Sabi ko, sama kayo sa akin. Iimbitahan natin yung nagiinuman. Lalapitan natin yung nagiinuman. Sabi ko, sige, ako ang mag-invite. Susunod lang kayo doon sa akin. Ako mag-invite sa nagiinuman. And alam niyo po what happened? I think that was one of the most chill, easiest 30-minute conversation na na-experience ko. Yung 30-minute na time na kausap ko yung mga nagiinuman doon is one of the chillest na conversation na alala ko. Alam niyo, ang sabi ko pala, yung sinabi na, ano meron? Saan po kami? Sabi niya, ay, yung ano mo, yung siya, mabait yun eh. Shut ka muna. Mabait yun eh. Yung si ganon, ay oo, yung kasama ko din sa palengke na ganyan. May utang pa nga ako yun. Diba po? And after na nagulat po sila na hindi nila na-expect na doon sila makaka-experience ng ganong klase na usapan na magagaling sa mga kalalakihan na yun. They were not harmed. Nagtatawanan lang at akala mo mga kaibigan mo na yung mga kausap mo na. You know, if you really want to embrace the purpose that we have, na hindi po tayo magkakaroon ng negligence or discrimination sa kahit na ano pong tao. Kasi lahat po yan ay kailangan or nangangailangan ng mensahe ng pabalita ng ating Panginoon. So ano po ulit yung una? It is the power. Second, we should have a purpose. Ano po yung power? The Holy Spirit. Ano po yung purpose? To be witnesses. And last but not the least, we need to have a plan. Sabi po ulit, sa verse 8, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. And what is the plan? Magkaroon kayo ng plan. Yung Jerusalem, kung saan po nakatira yung mga apostol. Yung Judea, yun po yung pinakakabuuan ng lugar. Yung Samaria, yung katabi po nilang bansa. And to the ends of the earth, yun na po yung mas lagpas na. Ang plan, you start where you are. And that is the plan. First, you start where you are. Kung nasaan ka. And after, when you're done ministering to the place where you are right now, you go outside, neighboring country or their neighborhood, and to the ends of the world. And after yan, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, alam po, when this gospel has been proclaimed all throughout the world, and then the end of time shall come. And that is the plan. Kung nasaan ka. Ano kaya yung pinaka dapat isimulan? Ito yung mga kapatid. Sa household, no? Sa bahay. And after nun, unti-unti lumalaki yung span kung saan po tayo na confidence. So ano po ulit yun na? Ano po yung tatlong letter P? It's power, which is what? The Holy Spirit. Second, purpose. We are witness. And third is plan. Ano yung plan? Magsimula kung saan po tayo naroon. Sa susunod po, pag ating pong ginawa yan, pagka may nagtanong kung ilan po yung nag-a-attend sa ating church na member po dito, hindi na po kalahati, lagpas pa. Kasi lahat po tayo dito ay mga members ng church kasi po nag-effort po tayo at gumawa po tayo sa gawain ng ating Diyos.
Nawa po, kung ano man po ang maging plano ng ating iglesia ng district for evangelism, pakibahagi po tayo ng mga Lord. And through that, you'll be able to help our church grow, be part of God's ministry in this world, and at the same time, to be awarded as God's steward. Because while we are waiting, ginawa po natin yung panawagan sa ating Panginoon. Habang habang tayo ay naghihintay sa kanyang kaluluwa. Muli po, magandang tanghali po sa bawat isa sa atin. Pagbalantayan natin. Dakila namin Diyos Ama, kami ay inyong tinawagan upang lumahok at makibahagi sa inyong dakilang gawain dito sa Diyos. At ang mga spiritual gifts na inyong pinagkaloob sa amin, Ama, tulungan po kami na ito'y gamitin namin. Kung ano man po ang inyong pinagkaloob sa amin, Ama, ng mga diwan. At tulungan namin ang bawat isa dahil ang dakilang gawain ito ay bunga ng aming pag-ibig sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na paggabay sa bawat isa. Sa pagbubukas sa aming mga puso't isipan ng mga mensahe na nais yung pabalik mo. At nawa ang mga mensahe ito ay maitanim sa aming mga puso't isipan. Amin pong maunawaan at sabihin sa aming mga sarili na kami ay inyong mga anak at kailangan namin bilang bunga ng aming pagmamahal sa inyo na gawin ang mga bagay. Maraming salamat po, Panginoon, sa spiritual na pagkain na aming pinagsalusaluan sa buong umaga. Kailangan ko po, Ama, na ito'y magbunga sa aming mga buhay habang kami naghihintay sa inyong kalangkuhan. Maraming salamat, Ama, muli sa mga pangako at inyong pagdinig sa aming mga panalangin at aming hiling sa